Isang bagong yugto sa umiinit na usapin ang impeachment. Ang matinding alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes 14 kabilang ang umano'y milyon-milyong pisong transaksyon na inuugnay sa pamilyang Duterte. Paano nga ba makakaapekto ito sa impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte? Yan ang tutukan natin ngayong gabi sa The PH Insider on TV. Point attorney, hindi pa natin sinisilip yung role ng House Committee on Justice at saka yung performance niya so far. Sabi ng Korte Suprema, kailangan bubusisiin namin. Sumusunod lamang kami sa Korte Suprema. Parang interested ako doon sa very convincing yung pagkaka-determine ng probable cause. And we know for a fact that there are some members of the House, as you pointed out, who remain unconvinced. Do you think yung mga nangyayari, mga pinapresentang ebidensya in the past days would somehow convince them? Ako, alam mo, nakakalungkot lang kasi parang tila ang daming gulo sa sambayan ng Pilipinas. No? Pero beyond the impeachment kasi, andyan nakahang ang flood control controversy na tila hindi pa nare-resolba. Alam mo, DDS will always be DDS. Kahit anong sabihin mo siguro, in general, with utmost respect sa mga kaibigan natin na full support. No? At ganun din ang mga loyalista. Loyalist will always be loyalist. So tingin ko, parang kumbaga sa gera, sila kahit anong sabihin mo, yan ang boboto nila. Ang importante yung swing votes, the undecided. Having seen all of this, itong mga recent developments, how do you think the Filipino people should take what's happening? It is very important. Well, it's very easy to criticize. That's the easiest thing to do. No? Pero, when you are part of the frame, when you are part of the picture, napakahirap to be objective. So, you simply step out of the frame and see the bigger picture. Once you see the bigger picture, hindi kayong kung sasali ka, then you make your decision. You make your independent, intelligent, and critical decision. Hindi mo makakaganda at makakabuti sa sambayan ng Pilipinas. Hindi dapat basta pro Duterte, pro Marcos, kundi pro PH, Philippines. Huwag palalagpasin ang kabuuan ng episode ng The PH Insider ngayong alas 8 ng gabi bago ang inaabangang PCSO Lotto Jackpot Daring Games.